Magandang umaga mga kapatid. Ito po ang ating pag-aaralan sa mga Pilipino. Ito yung aking ituturo po sa isang gospel meeting. Obligasyon ng isang local church sa kanyang sarili at sa kanyang mga ngaral. Ito po isang request po sa akin. So ito po ang ating ituturo sa mga Pilipino. So, pag sinabi nating obligation, ito yung mga bagay na para bagang kailangan mong gawin as a matter of commitment. Ito po yung mga bagay na saan ng isang tao o isang organisasyon ay para bagang inilagay niya kanyang sarili bilang isang katungkulan o isang commitment. So ito yung kailangan gawin. Pag sinabi natin obligation, ito yung kailangan gawin ng isang tao na nangako sa bagay na yun. So, yung ibig sabihin ng obligation. Ang ibig sabihin ng local church, tulad ng Angeles, ito po isang organized na kapulungan ng mga Kristiyano sa isang particular na lugar. Halimbawa sa atin, sa Angeles City Church of Christ, ito yung organisadong grupo ng mga kapatid dito po sa Angeles. So, yun ang ibig natin sabihin. Ano ba ang katungkulan ng isang organisadong grupo ng isang Kristiyano sa isang particular na lugar sa kanyang sarili at sa kanyang mga aral. So yun po ang ating pag-aaralan. Number one, kailangan niya pagtibayan ng kanyang sarili. Edify itself. Ito sa itang edify, galing po sa itang ng oikodomi. Oikodomi. Ito ibig sabihin ng proseso ng pagtatayo. Act of building. Hindi lang pagtatayo mula sa scratch, kundi yung pagpapalago. Diba, isang building, tinayo natin, dadagdagan natin, o palalakihin natin. So yung oikos, ang ibig sabihin yung tahanan, at ang demo ay to build. Ganyan. So literally, ang oikodome, to build a home. Ganyan. Pero sa bagong tipan, hindi yan ginagamit sa literal na paraan. Kundi sa isang figurative sense. In the sense of edification, na ibig sabihin, ito yung pagpapalaganap ng paglago sa pananampalataya. So, yung mga Kristiyano, kailangan tayong gawin ng mga bagay para tayo lumago sa ating pananampalataya. So, ibig sabihin, obligasyon ng isang local church na ang mga kapatid doon sa lugar na yun ay lumago sa kanilang pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng edification, edify. So, isa-isa po natin ang tungkol po sa tinatawag nating edification. Number one, kaya mo nilagay yung mga mangaral at yung mga pastors at mga guro. Ito yung nilagay ng Panginoon sa bawat local churches. Sa Ephesians 4:11, ito pong apostle lang ang hindi para bang sila malawakan ang gawain nila. So, pero yung mga propeta, yung mga mangaral, pati yung mga pastor at mga guro ay nasa local church. Ano ang kailang purpose? And he gave some as apostles o apostolos na ibig sabihin ay sinugo ng Panginoon at some prophets, hindi rin po sinali yan, gaya sa taglero prophetess, and some evangelists, hindi rin po sinali niya, and some pastors and teachers. So itong tatlo ang natitira. Yung mga mangaral, yung mga apostol, pero yun lang na natitira. Yung mga apostles, wala na pong apostol ngayon, at mga propeta, wala na rin mga propeta ngayon. So anong purpose ba't nilagay sila? Magsabi po ng talata, for the equipping of the saints. Ito po yung New King James. Pag sinabi natin equip, nilalagyan natin sila ng kaalaman at kakayahan. Yun na yung equip, di ba? Yan ang ginagawa ng eskwelahan sa kanyang estudyante. Ano po ang purpose nun? Na naglalagay sila ng kakayahan at kaalaman for the work of service. So tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at sa isa't isa at sa mga tao kanya to the building up of the body of Christ. So para lumago ang isang local church, particularly
Kailangan ng local church, bigyan niya ng kakayahan at kaalaman ng mga kapatid. Ganyan. Para sila magawa niya ng gawain ng paglilingkod. So, pagiging Christian, di lang tayo nakaupo, tayo ginig. Ito po yung gawain ng paglilingkod. Ganyan. Para tayo lumago. Para lumago ang katawan ng Panginoon. So, yung ginagawa yan ng local church. Kaya meron tayo mga mangaral at meron tayo mga guro dito sa ating kapuluan. Pero wala pa tayo mga tinatawag na pastor. Yun din po ang trabaho ng mga pastor. Dito po sa Gawa, chapter 20. Sa verse 28. Yun din po gawain nila. Sila po ay nagtuturo din sa mga kapatid. Maliban po doon sa mga aral. Pinapakain nila yung mga Kristiyano, pinapangalagaan nila. Ingatan ninyo yung sarili at ang pungkawa sa kailay inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa sa ibang sala obispo upang pangalagaan ninyo yung Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So pangalagaan, kaya kasama na yung pagtuturo sa pag-iingat sa mga Kristiyano. Kaya po meron mga ganyang inilagay ng Panginoon para sa ikalalago ng katawan ng ating Panginoon. Particularly sa local church at sa pagkalata na iglesia ng ating Panginoon. Pangalawa, makikita natin tungkol po sa edification, tayo po'y maraming kaanib pero isang katawan. Kaya ang ginagawa po ni Apostle Paul sa isang local church, minsan, inaalin tulad niya sa isang katawan. Ganyan. Sinabi natin katawan, maraming bahagi yan. May ulo, may kamay, may mismong katawan, may paa, etc. At malalaman natin na ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain at ang bawat bahagi mahalaga. Yan. Isipin natin na ang daliri hindi mahalaga. Pag naputulog ka ng daliri, malalaman mahalaga yun. Pag naputulog ka ng inlalaki sa iyong paa, mahirapan ka lumakad. So, lahat ng bahagi mahalaga. Pag ginagawa ng katawan, ang bawat bahagi ng katawan malusog din yung tao. Nagagawa yung dapat din gawin. Dito po sa Romans chapter 12, verse 4, sabi sa atin, for just as we have many members in one body, and all the members do not have the same function. So, iba-ibang gawain ng bawat bahagi ng katawan. Yung ulo, nandoon ang utak niya, yan po ang control sa buong katawan. So, bawat bahagi may particular na gawain. At sila'y mahalaga. So, sinasabi ni Pablo, so we. Ganyan. So, tinatawag niya, we, tayo naalim sa Iglesia ng Panginoon. Ganon din tayo, ganyan. Marami tayo sa isang katawan kay Kristo. And individually, members one of another. Itong katawan ng tao, bawat bahagi ay kasama yung iba. Sabihin, yung kamay, kasama niya yung paa. Yung paa, kasama niya yung kamay. Etc. Dahil kung hindi gagalaw yung katawan ng maayos. So, kaya hindi po sinasabi sa Iglesia ng Panginoon, bawat isa sa atin ay kaanib ng bawat isa kanya. Hindi tayo maaaring lumago sa ating sarili lang. Kailangan din natin ibang mga kapatid sa loob ng kongregasyon. Pero sa Ephesians 4 verse 15, ginagamit pa rin ni Pablo, very consistent po si Apostle Paul, kung paano lalagawa ang isang kapulungan. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. So sa lahat ng bagay, promote the whole body, so buong katawan, being fitted and held together. Paano ito nagkakadikit? Ang ating kamay, actually, gumagalaw yan, di ba? Pero nakadikit sa katawan. Nakadikit siya maayos. Kaya pag napilayan ka at natanggal yung pagkadikit, masakit yun. Hindi mo na magagalaw yung kamay mo, di ba? Yun yung eksakto sa larawan ni Pablo, ganyan. For whom the whole body being fitted and held together, ganyan, by every joint. So ito mga kabahagi natin, nakalagay yan, may joint. Kaya nga tinawag na joint. Pag sinabing joint, doon siya nakakabit, ganyan.
according to, by every joint supplies, according to the proper working, pag gumagalaw na maayos ang bawat bahagi of its individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Ganyan. So, ang isang kongregasyon, ginagawa niya ng bawat sa kailang gawain, katulad ng katawan, ganyan, ito din lalago, ganyan. Katulad sinasabi sa atin. So, yan ang ginagawa ng local church. Yung bawat bahagi, yung bawat miyembro, pinapalaki niya at pinapalusog sa tamang aral para nagampanan ng bawat bahagi kanyang gawain. Kapag ka hindi gano'n, hindi tayo mahirapan tayong lumago spiritually and numerically, makikita natin. So marami tayong kaanib kung sa isang katawan. At ang mga kaanib, tinuturuan sa bawat sa kanilang responsibilidad. Hindi lang po sa loob ng iglesia, kundi sa labas. Dito sa Titus chapter 2 verse 1, sabi rito, but as for you, ito'y tumutukoy kay Titus na isang mga aral, we speak the things which are fitting for sound doctrine. Ito salitang sound, ang ibig sabihin niya, malusog. Parang pagkain na healthy. Pag kumakain ng katawan ng healthy foods, lumulusog yung katawan. Ganon din ang ibig sabihin ng sound. Yung aral na magaling, ganyan, sa Tagalog. Older men are to be temperate, sabihin, may control sa kanyang sarili. Dignified, sensible, sound in faith, in love, and perseverance. So, yung mga matatandang lalaki, sinasabi yung matatandang babae. Older women. Hindi ko alam, at hindi ko may paliwalag, bakit sinasabing are to be reverent in their behavior. Kasi iba yung sa lalaki, sabi nito, are to be temperate, sabi self-control, dignified, sensible, sound in faith, in love, and perseverance. Sa babae, na matandang babae, are to be reverent in their behavior, nagalang-galang sa kailang pag-uugali, not malicious gossips, wala sa lalaki yun, sa babae lang sinabi, nor enslaved to much wine. Hindi ko rin maintindihan. Siguro this context, panahon na yun. Kasi hindi sinasabi sa babae lalaki. Baka kasama doon sa temperate o mayroong self-control, not enslaved to too much wine, kanya. Siguro problema ng matatandang babae sa panahon na yun. Teaching what is good, so yung mga matatandang babae, nagtuturo sila. Sino tinuturo nila? Ito po isa pinanggagalingan ng authority na mga babae ay pwede magturo sa mga babae. Meron tayong Bible class, noon meron tayo, ngayon wala na. Yung matatandang babae, dahil sa kailang kaalaman, katagalan sa kailang pananampalataya, marami silang alam at karanasan. So sila nagtuturo kanino? Sa mga batang babae, kanya. To the young women. So yung mga women, tingnan nyo, salitang women, ganyan. Pero ito yung wives. Ito natin makikita yung salitang gune sa salitang Grego, depende sa pagkagamit. Kuminsan, generic lang o babae. Kaya may asawa, kaya wala. Pero sa particular na salin na ito, mali yung women. Dapat niya ang wives, di ba? Kasi hindi ko wala bakit sinabi niyang women. Bakit natin naman sila yung wives? Dahil meron silang asawa. Kung sila yung responsibilidad na tinuturo ng mga matandang babae ay sa Biblia sa mga batang may asawa kanya to love their husbands. Yung salitang love, hindi po ito yung romantic love. Hindi mo pwede ituro yun eh. Yun po yung most popular sa damdamin ng mga tao. Yung salitang love po ito agape. Isa paglingkuran mo kanya ang iyong mga asawang lalaki. Pangalawa, ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Sino nauna? Ang priority ang asawang lalaki kanya pagkatapos yung mga anak. To be sensible, pure, worker at homes. So, gawain din po ng mga batang babae, may asawa, ang tahanan. Yun ang kailang responsibility. Hindi na responsibilidad ng kumita ng pera. Kung gusto nila magtrabaho, okay lang yun, pero hindi niya responsibilidad nyo. Ang responsibilidad for providing ay yung lalaki. Yun ang primary function niya. So, minsan,
Pag nagtatrabaho yung babae, at saka nagtatrabaho yung lalaki, anong gagawin sa pera nila? Sabi ng isang nabasa ko, ang trabaho ng lalaki is to provide, not to receive. So kung nagtatrabaho yung babae, hindi niya pera yun. Pera ng babae yun. So hindi ka pwede kumuha sa pera ng asawa o babae kung nagtatrabaho siya. Pero ang lalaki, responsibilidad niya ang lahat to provide sa asawa niya at sa kanyang mga anak. Yun ang trabaho niya. Pag hindi natin ginawa yan, magkakasala ka. In other words, pag hindi mo ginawa yan, ayaw po sa sinasabi, nagkakasala ka rin. Kasi yun ang obligasyon na sabi sa atin ng Diyos. Being subject to their own husbands, ito po yung internal conflict ng mga tao mula nung unang panahon. Si Eva, kaya nagkasala siya dahil nanguna siya kay Adam. Hindi siya nagtanong eh. Nagdesisyon siya mag-isa. Hindi siya nagtanong. Ang problema ni Adam, yun din ang perpetual under desire. Hindi siya bawal yan. Hindi mo kinakain yan. Kumain din siya. So doon natin makikita malaking influence ng mga asawa, babae sa kailangan sa lalaki. Na-control ni Eva si Adam. Dapat siya pinagbawala niya Adam, hindi niya ginawa. So that the word of God will not be dishonored. Pag hindi natin ginagawa yan, masisira ang salita ng Diyos. Kasi na sinasabi ng Biblia. Tuloy po natin, di lang yan, meron pa. Tungkol po sa responsibilidad ng bawat isa sa loob ng kongregasyon. Likewise, urge the young men. Hindi natin alam kung young men ay may asawa o wala. Young men to be sensible, palaging sensible, sabihin, merong sense yung ginagawa mo at sinasabi mo. In all things, show yourself to be example of good deeds with purity and doctrine. So, tingnan natin. Dahil sila yung mga lalaki, sila yung nagtuturo. Kaya kailangan sila kailang aral ay dalisay, walang halong mali. Dignified, sound in speech, which is beyond reproach, so that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us. Kaya meron din yung mga batang lalaki, di ba? So ito sa bawat edad sa loob ng kongregasyon. Sa pangkalahatan, sa Titus chapter 2 verse 9, ito naman po sa mga na nagtatrabaho ngayon. Dati ito yung mga slaves. Kaya wala na po maalipin niyo. Pero yung particular na counterpart, kung nakikipagtrabaho ka kanya, you urge bond slaves to be subject to their own masters and everything. Kung nakikipagtrabaho tayo susunod sa ating, kung sino man nakakataas sa atin. To be well-pleasing, sabihin, gagawin natin ang nakakalugot sa ating trabaho, not argumentative. Ito yung problema sa lahat ng trabaho. Pag may taong very argumentative sa kanyang bawat ginagawa, nag-argue siya, hindi siya sumasangayon. Not pilfering, hindi nagnanakaw, but showing all good faith so that they will adorn the doctrine of God, our Savior, in every respect. Ganyan. So tingnan nyo, ito walang kaugnayan sa iglesia. Ito yung pa sa labas ng kapulungan. Pero mayroong alaga sa Diyos, di ba? Nagre-reflect po sa ating aral bilang kongregasyon. Dito rin po sa Titus chapter 2 verse 11. Ito yung ating pagkalahatang pamumuhay bilang mga Kristiyan. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Lahat ng tao, instructing us to deny ungodliness, mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, and worldly desires. Yung desire, di masama yan. Ilagay talaga ng Diyos yan para tayo mabuhay. Kasi kung wala tayong desire, mamamatay tayo. Kung kailangan mong kumain, at wala kang ganang kumain, paano ka kakain? Nandun yung desire kumain, nilagay ng Diyos yun. Kailangan natin magpahinga. Kung wala kang desire na matulog, ang mangyayari sa'yo? Hindi ka magpapahinga. So lahat po, kailangan pong dumami yung mga tao. So nilagay ng Diyos yung sexual desire sa loob ng pag-aasawa. Lahat ng tama, pero pinilabas mo yan, doon sa konteksto ng kalooban ng Diyos, yan tinatawag ng worldly desire. Yun ang desire na hindi ng kalooban ng Diyos. To live sensibly, o naayon sa tamang kaparaanan, righteously, ay sa
tamang paraan and godly, sa kalooban ng Diyos in the present age. And yun ang ating tinuturo natin in general sa ating pamumuhay. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. Ito ipapunta dito. Ginawa natin yung kanya. Inaantay natin yung banal na pag-asa na ipinangako ng Diyos pagdating niya. Doon rin natin makikita na si Kristo Jesus ay Diyos. Ang pangalan po rito ay Christ Jesus. Hindi tinutukoy ang Ama, hindi tinutukoy ang Espiritu Santo. Ang tinutukoy dito ang ating Panginoon. So sino siya? Our great God and Savior. Kanya. Simpleng pangungusap na sinasabi kung sino ang ating Panginoon. Siya dakilang Diyos at tagapagligtas. So, yun po makikita nating tinuturo sa mga miyembro. Sa ating pagtuturo, sa bawat linggo, Bible study, etc. Tinuturo din at obligasyon ng kongregasyon na turuan ng mga kapatid na hindi pabayaan ang ating pagkakatipon. Ito po yung challenge po sa atin. Kasi, hindi sinasabing isang pagtitipon. Lahat ng pagtitipon ngayon, as is the habit of some. So, kung meron mang ganito sa atin na hindi sumasamba, hindi siya nag-iisa. Kahit unang pa, meron na ganun pag-uugali. But encouraging one another, and all the more, as you see the day of drawing near. Aking paniniwala, ito po yung destruction of Jerusalem. Yung iba sinasabi nila. Hindi naman natin nakikita ang papalapit na pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam yun eh. Pero sa Matthew 24, sinabi yung mga signs ng yung pagmalapit ng masira yung templo sa Jerusalem. So yun ang sinasabi dito. Kasi ang sinulatan niya mga Hebreyo. Ang mga Hebreyo, mga Israelita, na ang salita nila Hebreyo, na nakatira sa Israel. May mga Israel na ang salita nila Grego. Hindi sila nabuhay sa Israel, sila nabuhay sa iba't ibang bansa sa labas ng Israel. So huwag natin pabayaan kanya nating pagkakatipon. Ito po yung pagpapatibay natin sa isa't isa ngayon. Tandaan natin, hindi naman tayo nakikita araw-araw. Nakikita lang tayo, minsan, every Sunday lang, kanya, di ba? So ito yung pagkakataon na patibayin natin kanya ang bawat isa. So, huwag nating obligasyon na tuturuan natin, huwag pabayaan ang pagkakatipon natin tuwing linggo. At ito yung paraan ng ating pagpapatibay. Hindi nakasulat sa Biblia, pero hindi rin sinabi ng Panginoon ang paraan ng pagpapatibay. Ay meron tayong Bible study, Bible classes, meron tayong sermon, wala naman tayong mababasa ng sa Biblia. Meron tayong Bible tracts, meron tayong gospel meetings or lectureship, meron tayong radio program, etc. Yun ang ginagawa lahat ng iglesia para sa ikatitibay ng mga Kristyano kanya. At ganoon din sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. So, yan ay trabaho ng iglesia sa kanyang sarili para siya ay tumibay, mga kapatid. At kailangan natin disiplinahin ng ating sarili kanya. Pero pagkakataon na may mga kapatid na nagkakasala, hindi yung nagkamali. Nagkakasala, nagpapatuloy sa pagkakasala. Ano ang ating obligasyon? Hindi natin pwedeng pabayaan. Tandaan natin, hindi ito obligasyon ng mga aral. Huwag natin isipin yun. Ito yung obligasyon ng bawat isa. Bilang kapulungan, tingnan niyo ito. Ano ito? Lettership po yan. In the name of our Lord Jesus, when you are assembled, kanya. Tingnan niyo, hindi lang mga alam tinuturo yan, lahat, kanya. And with your spirit, sabihin, sumasakay ako, sabi ng Pablo, with the power of our Lord Jesus, yun ang pinanggagalingan kung bakit gagawin natin yun. I have decided to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh, so that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ito po yung lalaki na nagkakasala ng pakikiyapid na kanyang, yung asawa ng kanyang ama, kanya, doon siya nakikiyapid. Kaya wala sila ginagawa kanya. So, sabi ni Pablo, imbes na meron kayong gawin, wala ang ginagawa kanya. Sabi niya, your boasting is not good. Kanya. Pag binabayaan natin yan, sabi ni Pablo, may influensya niya ng iba. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Kanya. Clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. Kanya.
So, tanong salita 11, tayo po inihiwalay sa kasalanan. So, kung may nagkakasala sa atin, kailangan natin siyang hiwalay. Pag hindi siya nagsisisi. Kasi pagdating ng araw, sasagutin din niya sa ating Panginoon. Pag hindi siya maliligtas, pag hindi siya nagsisi kanya. So, ang gagawin ng kongregasyon, ihiwalay natin siya para masira yung kanyang ginagawang kasalanan, mintuhan niya. Yun ang ibig sabihin ng destruction of his flesh. Hindi yung kanyang katawan, kundi yung flesh, yung nalalarawan yung worldly desire, kasalanan. So that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Yung po ang lahin ninyo. Hindi natin ginagawa para mapahiyan kapatid, o kaya hatulan natin kapatid. Hindi. Para siya maligtas pagdating ng araw. Otherwise, hindi siya maliligtas. So, discipline ourselves. Pag mayroong nagkakamali at nagpapatuloy sa pagkakasala, napatunayan natin. Din chismis lang, napatunayan natin. Siyempre, ganun talaga yun. Bakit natin siya hiwalay? Dito sa 2 Thessalonians, chapter 3, verse 14, if anyone does not obey our instruction in this letter, if anyone, Kristiyano yan, hindi siya sumusunod sa aming tinuturo sa sulat nito kanya, take special note of that person and do not associate with him. Kanya. So that he will be put to shame. Para siya makita niya ang kanyang pagkakamali at mahiya siya kanya. Yet do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. Nung ako ay nasa college, hindi ko alam yung admonish. Narinig ko lang sa kaklase ko, ano bang ibang synonym ng advice kanya? Sabi ng klase namin, admonish kanya. Sabihan kanya, advice. As a brother kanya. So hindi natin kaaway yun. Kapatid natin sa pananampalataya. Bakit natin iwalay? Para makita yung kanyang kahihiyan. Kasi pag nandun tayo sa kasalanan, wala tayong kahihiyan. Hindi natin inisip na kayahiya ang ating ginagawa. Pag napagtanto mo na kayo nagkasala, doon ka mahihiya sa ating ginawa na pagkakasala. So yun yung isang bagay na sinasabi sa loob po ng local church. Kailangan tayo ang mag-define kung sino tatanggapin natin o hindi. Hindi lahat ng tao pwede natin tanggapin sa ating kapulungan. Dito po sa Acts chapter 9, verse 26, verse 27, verse 28. Pag hindi tayo nag-ingat sa pagpipili ng mga taong tatanggapin natin, lalo na yung galing sa ibang lugar. Siyempre, yung binaptismo natin, may problema yun. Pero yung nanggagaling sa ibang lugar, na mag-member sa atin, kailangan natin malaman ang kanyang kabuuan bilang isang Kristiyano. Paano siya naging Kristiyano? Si Pablo, dahil siya po ay nag-uusig sa mga Kristiyano mo ng panahon, hindi sila naniniwala na siya alagad. Kasi kung isipin natin yung konteksto ng isang tao na sumasang-ayon sa pagpatay sa mga Kristiyano at umuusig, tapos bigla siyang sumasama sa atin. Siyempre ang instinct nun, hindi mo siya tatanggapin. Baka mo papasokan tayo na tayo, susigin tayo kanya. So nung sumama ng Kristiyano siya, sa loob ng 3 taon nasa Arabia siya, tapos pumunta sa Jerusalem, when he came to Jerusalem, he was trying to associate with the disciples. But they were all afraid. Siyempre, dati sa mga matay Kristiyano, not believing that he was a disciple. Siya na naniniwalang Kristiyano siya. Pero dito natin makikita, ayaw siyang tanggapin. Pero Kristiyano siya. Ito naman yung kabaligtaran, isang tunay na Kristiyano, hindi natin tinatanggap. Dahil di tayo naniniwalang Kristiyano siya. Pero nagpatunay na siya isang Kristiyano. Si Barnabas. But Barnabas took hold of him and brought him to the apostles and described to them how he had seen the Lord on the road and that he had talked to him and how at Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus. Kanya. So, pinatunayan ni Barnabas, Kristiyano yan kanya. At siya nangaral na may katapangan sa Damascus kanya. And I was with them, moving sa verse 28, tinanggap nila si Pablo bilang kaanib sa Jerusalem. And I was with them, yung sino yun, yung mga kapatid sa Jerusalem, moving about freely in Jerusalem, speaking out boldly in the name of the Lord. So yung local church,
we determine our fellowship. Sino yung dapat natin tanggapin, hindi natin dapat tanggapin. Lalo natin mag-iingat. Baka i-reject natin isang tao na Kristiyano. Tanggapin naman natin isang hindi tapat. Ganun po ang problema ito. May problema yan. Kaya mag-iingat po tayo dyan. Dahil yun ang nilagay ng Diyos sa ating obligasyon. Pangatlo, we have to organize ourselves. Meron po, kaya tinawag organization. May kaayusan. Merong elders na sinabi ang Diyos na sila ay nasiwa sa loob ng local church. Hindi yung preacher. Trabaho lang ng preacher, mangaral magturo. Ito yung pangangasiwa at pag-aalaga sa mga kapatid trabaho ng mga elders. So Titus chapter 1 verse 5. Ito Acts chapter 14 verse 23. For this reason, I left you in Crete. Ito po isang island sa Greece. Ano po? That you should set in order the things that are lacking. Ang trabaho ng mangara, titignan yung mga kakulangan sa kongregasyon at tinuturo niya para yung mga kakulangan ay mapunuan. And appoint elders in every city as I commanded you. So maglagay ng mga elders in every city. Bakit every city? By the necessary interest, bawat syudad sa Creta ay isang kongregasyon lang. Sa Acts chapter 14 verse 23. So when they had appointed elders in every church, kaya alam natin yung every city ay tumutukoy sa katotohanan na may sa bawat syudad sa Creta ay may isang iglesia lang. And prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. So, yun ang trabaho ng local church. Dating araw, maglalagay tayo ng elders na makakasiwa sa ating. So, yung obligasyon yan ng local church sa kanyang sarili. So, hindi natin ginawa yan, meron tayong kakulangan. Nagkakasala tayo sa Diyos. Dito po, sa Acts 20 verse 28. Ito yung trabaho ng mga elders. Pansinin niyo yung salitang ito. Sa Acts chapter 20 verse 17, hanggang sa mga talatang ito, ang kausap niya, Apostle Paul, yung elders sa church sa Ephesus. Nausan siya nangaral sa loob ng 3 taon. Anong tawag niya? Yung mga elders, therefore take heed to yourselves, sa sarili nila, and to all the flock, lahat ng mga Kristiyano, sa Ephesus, among which the Holy Spirit has made you overseers. So, ang tao sa ang pangalan nila elders, pero sila yung overseers. So, elder, dahil sila matanda sa edad, at sila spiritually mature, matanda na rin sila sa pananampalataya, at sila yung tagapangasiwa kanya, has made you overseers kanya. To shepherd. Ito sa shepherd, ito yung tungkol sa pastor, di ba? Dahil ang isang local church ay nilalarawan bilang isang tawan ng mga tupa kanya. So, sino ang nangangasiwa sa mga nag-aalaga sa mga kawan ng tupa? Hindi ba yung shepherd? Kaya tinatawag silang pastor. To shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Sinalagay sa atin ang kahalagaan ng iglesia. Sabi, pangalagaan niya, dahil mahalaga kanya Yung mga denomination, sabi, hindi mahalaga yung iglesia. Ba't na sinasabi yun? Ang kabayaran ng iglesia ay dugo ng Panginoon. Kailangan siyang mamatay. Pasasabihin natin mahalaga. Mahalaga. Kaya nga, mahalaga ang iglesia dahil binili ng Diyos, ng Panginoon, sa kanyang sariling dugo, kaya pangalagaan ninyo kanya. Yun ang trabaho ng mga overseers. Ito, sali na ito, the Church of God, pinay kasunod, which He. Hindi yan ang Ama, di ba? Hindi naman namatay ang Ama Sino yung namatay? Di ang Panginoon. Tinatawag siyang Diyos, which He purchased with His own blood. Pag ito'y nakita ng mga iglesia ni Cristo, di lang gagamitin yan. Ang ginagamit ng Moffat version, yan po doon sa kabilang kwarto, at doon sa kabila, the Church of Christ, which He purchased with His own blood, pag ginagamit nila yun, para may iwasan lang yung katotohanan na si Cristo ay Diyos. Dito po sa talatang ito, maliwanag kasi yun. So, yung mga elders, kailangan tayong sumunod sa kanila. Kung bisa, yung makakaral, dahil nag-iisa siya, di tayo din na pinapansin. Pero ito yung mga elders, pinaka-county, 2. Hanggang kailan, wala lang limit kung ilan ang pwedeng ilagay. Depende sa akin ng kongregasyon. Obey those. Kailangan tayong sumunod sa kanila. Obey those who rule over you.
Rule in the sense na sila yung may obligasyon ng mga alaga at mga sima. And be submissive, o kailangan tayong magpailalim sa kanila, for they watch out for your souls. Sila nag-aalaga sa ating mga kaluluwa. Sila nagsasabi kung anong dapat ituro, kung anong dapat gawin, etc. As those who must give account, sila magbibigay sulit sa Panginoon. Let them do so with joy, kung tayo po ay submissive, at sumusunod sa kanila, sila gagawin na may kasayahan, pasiglahan. And not with grief, pag matigas ang ulo ng mga kapatid, for that will be unprofitable for you. Hindi maging makakatulog sa inyo kung kayo ay lumalaban, di nagpapailalim sa mga elders sa inyo. So yan mahalaga, bakit kailangan tayo magkaroon ng elders sa loob po ng ating kongregasyon. Ngayon, paano yung preacher? Hindi ko alam bakit yung nagbigay sa akin ng topic nito, ba't magkasama yung dalawa? Kasi alam nyo, iba naman yung obligasyon ng local church sa sarili niya, tulad ng ating sinabi, iba rin ang obligasyon ng kongregasyon sa kanyang mga ngaral. Meron kasing maling kaisipan, hindi ko alam sa nangyari, pero sa ibang lugar, sa Metro Manila, binabayaran nila yung mga ngaral pag siya nangangaral. For example, absent siya, hindi siya babayaran. Kung may mali po yun, mas patunayan natin. Ang obligasyon po ng isang local church is to support the preacher. Tandaan natin, yung mga ngaral, nagbibigay siya ng buong panahon niya sa pangangaral. Kung sa economics, meron pong theory na pag ginamit mo isang bagay, hindi mo na siya magagamit sa iba. Kaya kung ang nangaral, binigay niya kanyang buong panahon sa pangaral, hindi na siya makapagtatrabaho, di ba? Nakalimutan ko na yung term sa economics, basta dahil ang resource ay limited, pag ginamit mo isang resource sa isang bagay, hindi mo na siya magagamit sa iba. So, di yun ang dahilan, bakit sila kailangan tulungan niya. Actually, di man dapat salita yung tulong. Ayun ay kailang kabayaran. Do you not know that those who perform sacred services eat the food of the temple? And sa temple sa Jerusalem, lahat ang inihain ng kapatid, pagkain, yung mga laman ng hayop, taba, kinakain nila yun. Yun ang sinasabi rito ni Apostle Paul, and those who attend regularly to the altar have their share from the altar. Ganyan. So also the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Ganyan. So ikabubuhay ng isang mangaral ay manggagaling din sa Ebanghelyo. Ganyan. Ano ibig sabihin nun? Ang Ebanghelyo nagtuturo sa atin na tayo magbigay tuwing ulang araw sa linggo. Ganyan. Doon manggagaling kabubuhay ng isang mangaral. Sabi ni Apostle Paul. Kaya nagtataka ako kung bakit may mga mangaral na mayaman. Dahil hindi ka magiging mayaman kung hindi mangaral lang. Kasi limitado lang pinanggagalingan ng inyong kabubuhay, di ba? Kahit si Apostle Paul, hindi siya mayaman. Nung siya isang panuunan niya, siya isang nangangaral, iiwan niya yung karangyaan bilang isang Hudyo, bilang Pariseo, siya naging mangangaral. Sabi ni Pablo, dahil sabi ni Pablo, meron akong karapatan na ako'y tumanggap sa inyo kanya. Ano ang aking defense? Sabi niya, my defense to those who examine me is this. Do we not have a right to eat and drink? Ganyan. Kami ba yung walang karapatan kumain at uminom? Yung drink, hindi alak yan. Lahat ng kumakain, umiinom. Wala namang kumakain, hindi umiinom. Hindi na, paano lang dadaan yung pagkain mo sa lalamunan mo. Do we not have a right to take along a believing wife? Wala ba kaming karapatang magkasama, sabi ni Pablo? Even as the rest of the apostles and the brothers of the Lord and Cephas. Or do only Barnabas and I not have a right to refrain from working? Itong mga sindicated ni Apostle Paul, the rest of the apostles, the brothers of the Lord, so may pagpatid ang ating Panginoon sa laman, and Cephas, hindi sila nagtatrabaho. Sila yung sinusuportahan kung saan sila naglilingkod, kanya. Kaya tanong ni Pablo, kami lang ba ni Barnabas at ako walang karapatan, huwag may trabaho, kanya. Hindi siya dahil lang sila'y tama. Dahil meron silang special na gawain, kanya. Who at any time serves as a soldier at his own expense. Kanya.
Sino isang sundalo na makikipagdigmaan na binabayaran sarili niya kanya? Hindi, binabayaran ka ng pinaglilingkuran mo. Who plants a vineyard and doesn't eat of the fruit of it? Sinong nagtatanim ng ubasan na walang karapatang kumain doon sa bunga ng ubasan, ganyan? Or who tends a flock and doesn't use the milk of the flock? Kung kayo may alagang tupa na babae, ganyan, ala ka ba karapatang uminom doon sa gatas niya, ganyan? So, ang sabi ni Pablo, meron kaming karapatan, ganyan, na aming kabubuhay magagalit sa inyo. Na sinasabi ni Pablo. So, ibig sabihin, may karapatan sila, kanya. Sa mga bagay na binanggit niya, magkaroon kami ng pagkain, magkaroon kami ng pamilya, kanya, na hindi kami gumugol ng panahon sa pagtatrabaho para maibigay namin panahon sa pangangaral at pagkaaral salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians 9:8, do I say these things as a mere man? Ako galing lang ba sa sarili ko ito? Hindi kain pa mo. Does not the law of Moses say the same also? Okay? So it is written in the law of Moses, you should not muzzle an ox while it treads the grain. Huwag mukha niyong busalan yung baka habang siya'y gumigiling. Pwede niyang kainin, ginigiling na kanya. Is it oxen God is concerned about? Or does it say it altogether for our sakes? Kanya. For our sakes, no doubt. But binanggit nila yun. Hindi tungkol sa baka yun, kanya. Tungkol sa atin yun. Sabi ni Pablo, for our sakes, no doubt. This is written that he who plows should plow in hope, and he who treasures in hope should be partaker of his hope. Kanya. So bakit kailangan nating ibalik ang material na bagay sa mga mangaral? Dahil ang itinanim ko sa atin ay spiritual na bagay. Kanya. If we have sown spiritual things for you, which is a great thing if you reap your material thing. Kanya. So bakit nyo kami binabayaran? Kanya? Kasi ang aming itinanim sa iyo mga bagay ni spiritual. Kanya. So yun sabi niya, kung yun ang defense ni Apostle Paul, tungkol sa karapatan nilang tamanggap ng upa. Sa 1 Timothy 5:17, ito po ay tungkol sa elders. So may elders, meron sila karapatan na tumanggap ng support. So hindi naman lahat ng tumatanda, katulad sa panahon natin, hindi naman lahat ng tumanda ay nagtrabaho sa kumpanya. Yung nagtrabaho sa kumpanya, walang problema. May mga privileges pag nagkano sila, nag-retire. May mga taong din gano'n, kanya. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor. Yan po nyo, ito po kahalagaan, bakit dapat natin salita ng mga Biblia sa Biblia. Yung salitang honor, hindi lang po yan respect, hindi. Ito ay tulong, financial. Sabihin ng Old Testament, at binanggit sa Ephesians chapter, honor your father and mother, hindi lang respeto sinasabi doon. Tulungan nyo sila, kanya. Financially, yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Ganon din po doon sa honor those who are widows indeed, kanya. Hindi lang yung respetuhin natin yung mga totoong malo, kundi bigyan natin silang financial na tulong. Yung sabi ni Pablo. So, bakit kailangan tulungan? Ito mga elders ito. For the scripture says, this is Old Testament, you should not muzzle an ox while it treads out the grain or corn, sa ibang salin. The laborer is worthy of his wages. So, ang ginamit ni Pablo ay wage. So, hindi siya no work, no pay. Pag sinabi natin wage, ito yung regular support, di ba? Sino mamumuhay sa isang paraan na hindi gano'n? So, yung support ng mga aral is a regular wage. Halimbawa, kahit wala ako dito, pupunta ko sa ibang lugar, nandun pa rin yun. Kasi yun ay karapatan kaya ng isang mangaral. Hindi naintindihan ng iba. Kung minsan, nakakawawa yung mga mangaral. Para siya ng pulubi na naglilimos. May isang mangaral na nagre-reklamo siya, kanya pag hindi ako nangaral, hindi ako binabayaran, kanya. Nagkasakit ako, hindi ako nangaral, hindi nila ako babayaran, kanya. Siya ka naman nakakita ng gano'n. Kahit sa role ng companies, meron silang rights, di ba? Merong nga may mga medical something na pag kayo nagkasakit, babayaran ka nila, sick leave, di ba? Ganon din yan. Kaya naisip natin, pagdating ng panahon, yung mga aral, para siya nagtatrabaho sa kumpanya.
Kailangan natin bigyan ng SSS, PhilHealth, ganun din yun, di ba? Kailangan din ng tao yun. So, kailangan gawin natin sa isang mangarap. Ako, tulad tahiro na ako, hindi na akong kailangan karapatan yan. Pero yung susunod, dapat gawin natin yun. Dahil, inalis niya kanyang, ba't nalimutan yung term siya kanabis na yun? Merong opportunity sa church na yun. Pag ginamit mo kasi yung isang bagay sa isang particular na dahilan, di mo na siya magagamit sa iba. So pag ang isang tao, sinakripisyo niya kanyang buhay para ibigay niya kanyang sarili sa pangangaral, hindi siya makapagtatrabaho. Hindi siya magkakaroon ng isang business career, etc. O secular job, hindi na tayong gawin nyo. Kung pagsasabayin natin yung dalawa, pwede rin, pero mahirap. Mahirap no. Yung effort na magturo ka, pag-aralan mo yung tinuturo mo, tagal yung paggawa ng ganyan kaysa sa pagtuturo. Yung isang oras na ituturo mo, hindi lang isang oras mong gagawin. Lahat ng mga talata gagamitin ng pag-aaralan mo kung tumutugma sa sinasabi mo. So pag kumamit ka ng talata sa hindi tamang paraan, nagtuturo ka ng mali. So nag-iingat ka sa yung tinuturo kaya pinag-aaralan mo. Doon po sa Acts chapter 6. Ito po ang makikita natin. Malapit na tayo matapos. Acts chapter 6, ito po makikita natin. Bakit? Yung mga apostles, hindi sila sumama doon sa benevolence. Hindi sila sumama. Pumili kayo ng 7 katangan niya. Bakit? Para kami kanya, makapag-concentrate kami kanya sa aming gawain. Dito sa verse 2. Tinawag na 12 ang buong kapulungan ng mga nagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga ganyan. Ano sinabing maglingkod sa salita ng Diyos? Inspired by the Holy Spirit ang mga apostles, so pinag-aaralan din nila, tinuturo nila. Ang inspiration lang ay doon sa sinasabi nila. Pero kailangan din nila pag-aralan yung sinasabi nila. Dahil di automatic yun. Tuloy po natin. Sa verse 4, samantalang kami bilang aming bahagi, itong gawain namin, ganyan, ay mag-uukol ang aming sarili sa panalangin, sa paglingkod sa salita niya. Kailangan magpatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Ganun din po sa 1 Timothy chapter 4. Kaya, pag nakarinig kayo ng mangaral, hindi niya alam ginagawa niya, hindi siya nag-aaral. Hindi siya makakatulong sa mga kapatid kung gano'n na ginagawa niya. Pero matututunan ng mga kapatid. Sa 1 Timothy chapter 4, ito, sa verse 11 o verse 12, din po nakakamali. Dito po sa verse 13. Hanggang sa dumating ako, sabi ni Pablo, bigyan pasin mong hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral, at ang pagtuturo. Verse 15. Gayun mo mga bagay na ito, italaga mo yung sarili sa mga ito, upang ang iyong pagunlad ay makita ng lahat. So, anong pagunlad? Sa yung pagtuturo. Makikindi niya, ibig sabihin na makita, hindi lang na ma-witness. Pero may edify sila, di ba? Baka hindi natin ginawa yan, hindi na problema doon. Tuturo, paikot-ikot, hindi alam kung saan siya pupunta. Hindi makakatulong yan sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya yun po ang dahilan bakit may support. Alam, nature ng support. Sa verse 9:7, who at any time serves as a soldier at his own expense. Binabayaran mo pa sundal pag nakikipagbaril lang siya. Paano wala tigmaan? May bayad pa rin siya. Ganun ang nature ng support, di ba? Katulad ng bayad ng isang sundalo kanya. So, yung emphasize ni Pablo na yung bayad sa mangaral ay para mabuhay yung mangaral bilang isang normal na tao kanya. Yung preacher, normal na tao yun. Hindi naman siya Superman, hindi na kailangan yung pangailangan doon na tao kanya. Hindi po ito no preach, no pay. Wala po sa Biblia. So, tayo po yung mga mangaral, normal na tao yan. May pangangailangan, may pamilya yan. So, yun ang dahilan ba't sinusuportahan natin yan. Para magpapanin niya ang gawain ng pangangaral. Yun ang essence po ng tinatawag nating support. Full-time work pong pangangaral, tulad ng trabaho ng secular work. Hindi ka babayaran po pa niyo, part-time ka lang. Kailangan full-time ka magtrabaho, di ba?
Sa 1 Corinthians 9:3, my defense to those who examine these days, do we not have a right to eat and drink? Wala ba kaming pangailangan sa pagkain ganyan? Do we not have a right to take along a believing life by necessary press, magkaroon ng anak? Even as the rest of the apostles and the brothers of the Lord and Cephas, or do only Barnabas and I not have the right to refrain from working? So kaya hindi sila nagtatrabaho, hindi dahil sila tamad. Dahil kailangan nila yung panahon sa paglilingkod sa salita ng Diyos, especially pag-aaral, siyempre yung pagtuturo kanya. Sa verse, binasa na natin kanina yan. Ginamit yung salitang wage. Wage. So ito yung wage. Siguro, ang task ng babayaran sa isang mga araw? Minimum wage. Pagka ginawa natin, wala namang mga araw. Parang magbubuhay sa minimum wage. Ako hindi ko maintindihan yun. Nilaglagay ang pamahalaan ng minimum wage at hindi ka pwede umuhay. So hindi po yan. Ayon sa kanyang, yun ay judgment na ng congregation yan, ng preacher. Kung anong pag-uusapan na sa mga bagay na kung anong level ng tulong, support ang bibigay sa mga anak. In Acts chapter, yun yung binasa natin kanina. So the 12 summoned the congregation of the disciples and said, it is not desirable for us to neglect the Word of God in order to serve tables. Pwede kami kanyang tumulong dyan. Pero hindi ayaw namin kanya. It is not desirable for us. Ayaw namin kanya. Bakit? But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. Kaya ayaw namin kanya. Kasi ito ang sinagot naming obligasyon sa Diyos. Kung mag-concentrate kami sa pagpapag-distribute ng tulong kanya, mapapabayaan namin itong sinagot, commitment namin sa pagkatasan namin kanya. Di ba yung essence, no? So, kaya ito tinutulungan ng mga anak. Tapusin na po natin, mabibiti lang ito pag hindi natin natin. Saya nga, ito yung full-time work. Till I come, give attention to reading, to exhortation, and to doctrine. Yung doctrine teaching, ganyan. Exhortation, ito yung sermon, pagpapalakas ng loob ng mga kapatid. Meditate on these things, give yourself entirely to them. Ganyan. Kaya nga full-time, that your progress may be evident at all. Makikita natin, makikita yung mga araw. At gagawa ka ng araw, di ba nahihirapan ka? Kasi may iba kang ginagawa. So, di ba ibigay yung panahon mo, doon sila gawin mo. O kaya, kung magagawa mo siya, kuminsan, hindi mo siya mabibigay ng yung kanya talagang dapat mong ibigay. Kasi kulang ka ng panahon. Yung mga bagay dapat sabihin o sipin, hindi mo naisip yan dahil sa kulangan ng panahon. Kaya sabi niya, give yourself entirely to them. So, ang mga pagtrabaho ng mga aral, ito yung mental work. Yung nag-aaral. Kahit hindi mo nakikita nagbabasa ng Biblia, nagtatrabaho siya. Depende sa tao ako, ganun, ibang nature ko sa iba. Ang aking pong paraan sa pag-aaral, kailangan ko nang memorize yung aking pinag-aaralan bago ko siya maunawaan. So, binememorize ko muna yung pinag-aaralan bago ko siya maunawaan. Kaya kung minsan, nakatayo lang ako pero ako nag-iisip. Yung iba naman, nagbabasa sila, iba-ibang paraan. Pero kailangan nating magbigay ng panahon kaya sa panahon ng pag-aaral. Kung minsan, majority, kailangan mong makakuha ng support sa labas. Dahil hindi ka kayang bigyan yung kabuuan ng iyong kailangan kung saan ka nag-aaral. Wala ba masama doon? Kaya lang, disiplina rin. Siyempre, subject sa ano yan? Subject to abuse. Siyempre. Pero wala masama dyan, mga kapatid. Huwag lang nating abusa. Ganon siya Philippians 4 verse 14. Si Pablo, tabanggap siya ng outside support mula sa Philippi. Nagsimula sa mga sa Thessalonica, pumunta doon siya lang tumulong sa kanya. Nire-remaze ng kapatid sa San Fernando, ewan ko, patay na siya ngayon o hindi. Ang sabi niya, ang binibigay kay Pablo, hindi pera kanya, kundi yung anong kailangan niya. Sabi ko, ano klase kaisipan niya nga? Kung si Pablo ay nasa Thessalonica at natumutula sa Philippi, gano'ng kalayo yung nga? Kung kailangan niya ng
ng isang kama, magdadala pa sila ng kama kay Pablo. Akala mo man yung iniisip ko ako. Kung kailangan niya ng pagkain, magdadala pa sa pagkain, magbagay pa sila na ano. Ang kaya na-invento yung pera for that purpose. Ano. Hindi mo na kailangan dalhin yung kailangan mo. Bumili ka na lang. Sabi siya mo nakita yung sinasabi mo ako sa kanya. Yung support dito ay pera. Hindi yung ano, hindi bigay mo mismo yung kailangan niya. Bigyan mo yung pera, pamabili niya yung kailangan niya. Gano'n kung malayo yung ano, yung tumutulong sa tinutulungan niya, di ba? Kaya nga doon na-invento yung pera. It's a means of exchange. Kapalit nung kailangan mo, babayaran mo siya. So very convenient na na-invento yun. So yung support, monetary support siya, mga kapatid. So bilang pagtatapos, ito po ang ating conclusion sa ating pinag-aaralan. Ang kongregasyon needs to edify itself. Kailangan patibayin sa kongregasyon sarili niya. Magkapagkain tayo ng oportunidad sa pag-aaral sa balang salita. You have to discipline area members. Kailangan natin turuan ang mga membro sa kanyang specific responsibilities. Dahil kung hindi nila gagawin, hindi rin sila maliligtas. Hindi rin tayo maliligtas. At siya ang bahala kung sinong tatanggapin niya kanin o hindi. Ilan tayo mag-ingat to. Kasi pag hindi tayo lagyan, gano'n tayong problema. A congregation needs to organize itself scripturally. Magkaroon tayong elders, deacons. At lastly, kailangan tulungan ng kongregasyon ang kanyang mga aral on a regular basis. As far as the congregation, depende sa abilidad ng kongregasyon. Kung ikay maaral, gusto mo maging maaral, yan ang isipin mo. Paano ka mabubuhay? Yun ang napakahirap kung bakit marapa-kunti lang ang gusto maging maaral. Kasi financially speaking, napakahirap no. Ito ang dahilan siguro bakit si Apostle Paul, hindi siya nag-asawa. Hindi siya nag-asawa. Hindi naman po siya member ng federasyon. Hindi, lalaki si Pablo. Katulad ng sino mang lalaki. Kaya hindi siya nag-asawa. Siguro iniisip niya, kaya ang problema kung paano mabubuhay kasama ng mayroong mga sa pamilya kanya. Kung na minabuti si Pablo ay walang asawa. Kaya yun ang choice niya. Pero hindi po requirement sa mga karal na binata. Pwede ka mag-asawa. Hindi naman pinagbabawal niya ng salita natin. So ito po ang ating pag-aaral po sa umaga pong ito. Yan ang obligasyon ng kongregasyon na patibayan ang sarili niya at suportahan ang kanyang mga aral. Ito po ang Angeles, okay naman tayo, di ba? Nagagawa natin ang ibang mga bagay nating nagagawa. Siguro pag-isipan lang natin paano pa natin matatagdagan yung ating paglilingkod sa Diyos. Meron kayong tanong? Sige. May classes na para mag-preacher ang gusto mag-preacher. At saka, kailan mo mag-i-start na dapat siya mag-preacher ng sakit? Magandang tanong yan. Meron bang proseso? Meron. Kaya lang, ang proseso ng pagiging makakaral, hindi katulad ng proseso kung paano ka magiging doktor. Kasi sa doktor, merong eskwelahan niya. Usually, ang mga makakaral, dote-train sila sa kanyang kabataan. Pag sumasama sila doon sa mas matandang makakaral. Para ba yung, ano dapat nila doon, habang kayo nagtatrain, kayo nagtatrabaho na. Doon ka natututo. Pagkatapos, kailangan ka rin maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun ang proseso. Hindi naman kailangan na ang isang mangaral, alam na niya lahat ng salita. Hindi naman. Kasi as time goes by, na pag-aaralan niya yun, basta meron siyang mental industry, siya masipag na mag-aral, at masipag siyang gusto niya magturo, at siya'y tapat, siya'y pwede maging mangaral. Dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Hindi katulad ng elders, maraming qualification yan, di ba? Actually, mag-qualification ng elders, ganun din sa mga harap, kaya lang, hindi lang yung magkaroon ng asawa. Ano? 2 Timothy chapter 2 verse 2 niya. Ang mga bagay na yung narinig sa akin. So, sino nagturo kay Timothy? Si Pablo. Ang mga bagay na yung narinig sa akin, sarap na maraming saksi. Ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat. Kanya. So number 1 yung tapat. Na makapagtuturo naman sa iba.
So in other words, ang mangaral, si tapat, at meron siyang abilidad na magturo. At kung tapat ka, wala kang abilidad, mag-aaral ka ng abilidad. Pwede mo pag-aralan yun. Pero kung minsan, meron kang abilidad, hindi ka naman tapat, mag-problema yun. Basta una muna yung tapat. Bago ka mag-maaral. Wala na tayong tanong. Sige po. Yung tinatanong ko kanina, Brad, yung tapos yung mga opportunity cost. Hindi mo nagamit, like you use it for one purpose, hindi mo na magamit. Ang tawag mo na opportunity cost. O yun nga. There's an opportunity. The law of opportunity cost. Kasi ang economics, yan po is pag-aaral na kung paano mo ma-allocate ang resources. Yan ang economics eh. So yung opportunity cost, yung opportunity na wala. Yan din po yung purpose, bakit may interest ang pera na ibabagay mo sa bangko. Yan yung opportunity cost. Dahil instead na gamitin mo sa ibang bagay, nilagay mo sa bangko, pinabayaran ng bangko yun. Yun ang interest expense ng bangko. So, sa ganun din po sa preacher, meron siyang opportunity cost. Wala siyang pagkakataon dun sa regular secular work. Pati mga benefit ng secular, wala siya doon. Kaya, napakahirap ng paraan kung paano ka mabuhay bilang isang mangaral. Kung tumanda ka bilang mangaral at nakaraos ka, very good. Yung po isang biyaya ng Diyos. Hindi lahat. Paano kung wala kang support? Kung gusto mong mangaral, hindi naman wala nang pumilit sa'yo. Ikaw wala mismo gusto mangaral. Mabago ka pag-isipan mo mabuti. Paano mo gagawin? At may raos ang iyong pangangaral, pati na ang iyong pamumuhay. Di ba? So yun po, thank you. Opportunity cost. Marami kasi diminishing returns, opportunity cost, mga basic economic principle po yan. Pag ginahal mo isang bagay, sa isang particular na line, you lost the opportunity na gawin mo sa iba. Yan. Basic economic principle po yun. Na totoo sa lahat ng bagay. So yun po ating pag-aaral po sa umaga pong ito.